Sound ng Babur. Ito ang tinatawag na Salmo. Sa YouTube. Salmo. Hindi na rin. Pagkikita natin sa Biblia. Ang mga global regulation, ito yung tinatawag na Ingles. Kung tawagin nila Bible. At kung sabihin sa Tagalog, sa lingwa na ito tinatawag na magandang salita. Ito ang tinatawag na Ingles. Pangatlo. So, ang panginglas na regulasyon na ibigay ng sumunod ito yung tinatawag na Quran. Dito kayo sa kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, simula ng kapanahunan, yung kapanahunan na ibigay niya sa mga regulasyon, hanggang itong last na ito, tinatawag na katapusan na, ito na ang Quran, wala nang susunod pa. Wala nang susunod din ng Propeta Muhammad, wala na. Ito na ang last, ito siya ang tinatawag na katam, ito ang tinatawag silyo sa mga propeta, at ito na rin ang regulasyon na pinakamuli. Ang susunod ito tinatawag na Yawmul Qiyamah. Allahu Akbar. Ayon ang susunod na ito, ang tinatawag na Yawmul Qiyamah, ito ang tinatawag na pag-end ng mundo. Kasi sinabi nila ito mga ang mundo na ito ay kanyang pupunitin. Lalagyan niya ang araw, lalagyan niya sa talpukin at sampikot ang buwan at malalagyan sila ang mundo nito ay dilim. Kanya yung pupunitin at ang mga kabundukan niya ay kanyang papanagin. Bago mangyari yun, ang mga mananampalataya ay kanyang alisin dito sa mundo. So, ang mga nandito, yung tinatawag ng mga kufar, yung tinatawag na walang mga pananampalataya kaya sa pagkakara. Ipakikita sa kanila kung gaano katotoo ang mayroon Diyos. Ipaliliwanag sa kanila ang mga kapighatian ng kanilang pagsuway sa Kanya. Sasabihin niya sa pagkakala, hindi ba nakarating sa inyo? Hindi ba ako nagpadala sa inyo? Sabi niya, ng balita, hindi ba ako nagpadala ng mga subo na mismo galing sa inyong langit? Ayun ang sasabihin niya sa pagkakala. So, saan tayo pupunta? May kapuliran pa tayo? Sino mga dito? Ito yung saulaulahan na binigay niya sa pagkakala na tinutawag na propeta na binigyan niya ng tinatawag na regulasyon. Kauna-una ay propeta Moses, ay propeta ni Jesus Christ, ay Muhammad. Binigyan ito ng mga libro. Ito ang sinasabi niya sa komentara ng sa Quran na dahil ang kita mula ng papel, mula ng mutakin. Saan natin makikita yung mga tinatawag na mutakin o mutakin? Dito naman po sa mga propeta. Maliban po dito, hindi na matutupo mga tinatawag na mga kuwan na mga katuruan. Wala akong inaatake dito na huwag tayo dapat na hindi nasabi tayo masaktan. Sinasabi lamang natin ang katuruan. Kasi ang katuruan tayo, mismo si Jesus Christ, nagsasabi doon sa Biblia, sabi niya, shake the dot, the dot shall be free. Sabi natin ang katotohanan, kasi ang katotohanan ito ang magpapalaya sa atin. Subhanallah. Ito ang sinabi ni So, mas higit ang katuruan ng Islam. So, ang angkin ng Islam, ang pagtuturo ng Islam na pinipresenta natin na ang Diyos na naglikha ng kalangitan at ang kalupaan, nandiyan ang mga bagay ito ang sinasambahan ng isang Muslim. Wala nang iba. So, ang Islam, ito po ang pagsuso, pagkalima, pagsamba, hindi sa kalangitan. So, kung nagiging na tayo, kaunawaan natin ito, papaano naman tayo papasok sa Islam. Halimbawa, ang pagpasok sa Islam, mayroong tinatawag siya na una-una, limang nagiging ng Islam. Paano mapapasok ng Islam? Simple lang. Pagpasok ng Islam, ang pagyatak pera sa pagkakala. Una-una, manunong pa tayo pera sa pagkakala. Manunong pa tayo pera sa pagkakala na sabihin mo, asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammadan Rasulullah. So, tinatawag na shahadatin. Manunong pa ka pera sa pagkakala, wala kayo pagkakala sa bahay, mali pa kaya sa pagkakala.
at manunumpa ka rin na si Propeta Muhammad ay ang kanyang muling sugo. So, ito ang kaunang haligi ng Islam. Halimbawa, sisyahan. Okay. Ang bahay, kapag nagtayo ka ng bahay, kailangan may ligid, di ba? Kasi kapag hindi mo nila pinagligid, tatawagin mo siya bahay, tatayo pa siya. Para siyang sako. Sa Islam, kailangan pag nagtayo ka ng Islam, pag nagtayo ka, pag lumata kayo sa mga may tinatawag dito na limang haligi, una-una yung tanumpang kayo sa Mutala, na wala ka rin sa panggaling sa limang ilan, at sumasumpa ka rin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ang muling sugo niya sa Mutala. So, ito yung tinatawag na shahadatin. Sure. Okay. Itong kaunawahan. Ipangalawa, ito ang tinatawag na ang pagsala. Yung pagsanat ng salat kung pinapukas niya Rasulullah. Tinatawag na salat. Ipangatlo, ito yung tinatawag ko na baka. Yung ipang-apat, ito yung tinatawag na Zoom, pati, sa kayuno. Pang-apat, ito yung tinatawag, pang-lima, ito yung tinatawag na Kiltrinik, yung tinatawag na Hajj. Kung makikita mo na sa panahon ng tayo ng Hajj, mayroon pupunta ng Makka, tapos sa iba't panig ng mundo, Pilipinas, Amerika, China, lahat ng panig ng mundo ay nagpupunta rin po upang galapin yung tinatawag na Hajj. Ito po, ito ang tinatawag ng mga haligi ng Islam. Una-una, ay pagpakti mo, kaya sa Kuratara na wala ka ng ibang tatambahin. Malibang kaya lang, at sumagat si Sarina, si Propeta Muhammad, ang kanyang muling sugo. Ipangalawa, ang sala. Ang sala, ano din pinagputos niya sa pamamagitan ng kanyang nananampalataya na magsala ng 3 beses sa loob ng isang araw. Bakit po? Ito po ang sala, ito po ang una-una, ito ang nagiging palir ng ating pamumuhay kung dito natin ang pupukalat ang mga biyaya. At siyempre, ito ang communication natin ay alas sumunta sa araw na pamumuhay natin. Dito tayo humihiling sa Kanya at siya ay nagbibigay sa atin ng mga patubay sa atin. Ipang-apat, ipang-latlo, yung tinatawag na zaka. Ang tinatawag na zaka, ito sa isang halimbawa, kumita halimbawa ng 10,000 sa loob ng isang buwan. So, ang hinihiling sa iyo nito ay tinatawag na 2.5%. At dito sa Islam, hindi ka mong halo na pagpupo, hindi sa iba hindi pinatati dito ang mga religion. Ngunit sa ibang religion, pag umupo na sa simbahan ng mga kongregasyon, umiikot tayo sa ukot. Obligado ngayon yung bigay. Dito sabi sa Islam, hindi. Ang sala mo, ikaw mismo ang mamimili kung sino iyong magbibigyan. Ang pambabatas dito, ang pagbibigyan mo yung mga mahihirap. Dalawa ang kategori ng sala, pambabatas ng sala. Mayroong nagbibigay, mayroong tumatanggap. Sino ang nagbibigay? Yung mga tao sa mayayaman.